There is Heavenly Father, in the mighty name of our dearest God and Savior, Jesus Christ. Hallelujah. Through the teaching and preaching of our dearly beloved, Honorable Pastor Evangelist Will Almeida, we thank you so much for every part of our service today that you have blessed and anointed, and most of all, moving in our midst for blessing us with your sweet Holy Spirit. Once again, we come unto the throne of grace, beseeching you, O Lord, to please anoint your message of salvation. Anoint thy humble servant, O Lord, for I can do nothing by myself. Touch the heart of our beloved brethren and visitors. Praise God, open their mind and understanding to the truth. Bless them, O Lord. Help me bring forth your message with love and power. Anoint the word, O Lord, and bind the power of darkness, demons of hindrances. Cast out in the mighty name of Jesus. Praise God. Everyone say, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. And I would like to greet everyone a good afternoon. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. And the title of our preaching is Serve the Lord with Fear and Trembling. Amen? Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kindly read the first chapter in verses. Philippians chapter 2, verse 12. Philippians chapter 2, verse 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my present only, but much more in my absent, work out your own salvation with fear and trembling. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi pagkos pangayoy ako'y wala, ay lulubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagaligtas na may takot at panginginig. Amen. Let's clap our hands to dearest Jesus. The Bible said, serve the Lord, praise God, not only in His presence, but, or hindi lang sa pamamagitan ng pagharap lang natin, mga minamahal, kahit siya ay wala sa harapan natin, mga minamahal, ipakita natin, let's show to the Lord that we are true to Him, mga minamahal. Kaya nga sinasabi, praise God, not as in my presence only, but now much more in my absence. Are we doing this, mga minamahal? Tayo ba ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na tayo ay tapat sa harapan lang niya, mga minamahal, in His presence? Or are we doing this also, mga minamahal, if we are not in the church, mga minamahal, tayo ba ay tapat sa ating mahal na Panginoon? That's why it is very important, mga minamahal, to know what is the will of God. What is the Word of God? The Word of God is the food of our soul. Ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Once we preach the gospel, the Word of God, mga minamahal, you need to understand. You need to swallow. Mga minamahal, kainin natin ang salita ng Diyos. Hindi dapat kontrahin. You don't need to be contradict the Word of God. While you hear the preaching of God and then you think something that is not good, mga minamahal, nag-against ka sa Word of God. No. Hindi ito. This is not the word of people. This is the Word of God. Hindi ito salita ng tao, mga minamahal. That's why we need to understand, not only to understand, and to learn it and to do it. Mga minamahal, gawin. Mga minamahal, at unawain ang salita ng Diyos. Because at the end, mga minamahal, hallelujah, at the end of this world, we're gonna face the consequence. The Lord will ask you, when you are in this earth, what did you do? Do you obey the Word of God? Sinunod mo ba ang utos ng Diyos? O you follow your own word? Or you follow your own self? Mga minamahal, sinunod mo ba yung iyong sarili?
Kaya, it's not a joke, mga minamahal. Hindi biro-biro ang paglilingkod sa Diyos. It's not a joke, serving the Lord. Mga minamahal. Kaya tayo naririto, mga minamahal, upang pag-aralan mabuti. To study what the Lord wants us to do, mga minamahal. Kaya nga po, mga minamahal, it is need to be submissive and obedient, mga minamahal. Fear implies being afraid to disappoint or offend God, leading to a life of submission to His authority. Dahil minsan, mga minamahal, matigas ang ating ulo. Hallelujah. Tayo ang nasusunod. Hallelujah. We have a hard-headed, mga minamahal. At tayo lagi ang nasusunod. And what can happen, mga minamahal? We need to face the consequence. So what is the consequence? If you will not follow the Word of God, anong mangyayari, mga minamahal? Will the Lord protect you? Sa karamdaman, mga minamahal? Pag-iingatan ka ba ng mahal na Panginoon? Sasagutin ka ba? The Lord will answer your prayer? Hindi, mga minamahal, no. They will not answer your prayer because ikaw ay talagang matikas ang ulo. You have an hard-headed, mga minamahal. Pinapakita mo lang sa ating mahal na Panginoon, you're only showing you love to Jesus if you are in the church. Pero pagka kayo ay nasa labas na, mga minamahal, na ipapamuhay ba natin ang salita ng Diyos? Yun po ang alalahanin natin. We are Christian. Kristiyano tayo. We are the children of God. Remember that, mga minamahal. Either you're inside the church or outside the church, yan na ang buhay natin. Makapagsabi po ba tayo ng amen? Praise God. Whatever you decide, you need to know what is the will of the Lord. According to the Word of God, hindi basta-basta. Baka magkamali tayo. You need to be careful, mga minamahal. Anong mga desisyon natin, mga minamahal? Always consult to dearest Jesus. Hindi haka-haka. Hindi panaginip. Lahat ng ating ginagawa, it is according to the will of God. Sa salita ng Diyos tayo magbe-base, mga minamahal. Dahil talagang in the last days, mga minamahal, even the chosen one will deceive. Pati ang mga pinili, madideceive. Bakit, mga minamahal? Dahil sila po, mga minamahal, ay natututo sa ibang mga salita. Ang ating laging titignan dito kung paano tayo binago ng Diyos. How we change our life. Mga minamahal, ano ba yung mga binago sa atin ng Diyos? Always remember that. From sicknesses to vices, mga minamahal. Different kind of vices, mga minamahal. Yung pagbabago natin. Lagi nating titignan, it's not only miracle ang tinitignan natin dito, not only miracle. Dahil kahit saan naman naghihimala ang Panginoon. But hindi ito ang inaasahan ng mahal na Panginoon sa atin. Kundi yung pagtunod. How to obey, to follow the Word of God. Mga minamahal. There's a lot of Christian, mga minamahal, all over the world. A lot of miracles. Pero anong sinabi ng Diyos? What the Lord said, I don't know you. You're doing iniquity. Pero pinagagaling sila, but they was been healed. Mga minamahal. Sila ay pinagaling ng mahal na Panginoon. But the Lord wants, giving them a chance, praise God, to accept Jesus and to be baptized, to receive the Holy Spirit of God. Because according to Acts 1:8, mga minamahal, after the Holy Ghost is come upon you, you have power. Mga minamahal. Kaya napakahalaga. Hindi lang tayo nagre-rely, we're not only relying to the miracles, mga minamahal. The Lord will not lie. Once you use His name, pagagalingin ka kahit hindi ka pa nababautismuhan.
even though you're not been baptized. The Lord will heal you. Why? The plan has a plan. The Lord has a plan, mga minamahal, na ikaw ay tumanggap sa mahal na Panginoon. Pero pag hindi mo binigyan ng halaga yan, mga minamahal, hindi ka na muling makakalapit sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Some of them saying ay, maintindihan naman ako ni Lord. Praise God. Ang Diyos naman ay mabait. They saying this because of their excuses. Pag nagkakamali tayo, lagi na lang ganun. That is the reason of the Christian sometimes. Mga minamahal, the Lord will understand me. Alam naman ng mahal na Panginoon, no. You need to do, mga minamahal, kung ano talaga. Paano mo lalabanan? How can you fight? Mga minamahal, fight a good fight for your own salvation. Labanan mo. Lahat ng kahinaan na yan, lalabanan natin yan. Hindi tayo magpapabaya. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po mga minamahal, the devil will deceive you because of your pride. Makapag-amen po ba tayo mga minamahal? Pag grabe ang pride ng tao, anong sabi? Pride goeth first before distraction. Yan ang magpapahina. That pride becomes weak, mga minamahal. Pati yung pagkakilala mo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, mababaliwala. Sometimes you're only in the church, you're only going to the church, mga minamahal. Hallelujah. To kill the time. Pupunta ka lang dito para patayin mo yung oras mo. But if you're outside the church, mga minamahal, ginagawa mo kung ano yung gusto mo. Hindi ka nagpapasakop sa salita ng Diyos. Kaya nga po mga minamahal, hallelujah, the attitude applies to daily obedience and the working out of salvation with seriousness and diligence, mga minamahal. Sinasabi mga minamahal, daily obedience, hallelujah, araw-araw na pagsunod, hindi ka lang susunod dahil nandito ka sa loob ng iglesia. Oh, ang pananampalataya ay nasa loob ng ating mga puso. The faith is in your heart. Mga minamahal, hindi siya magitan lamang ng nakikita. It's not only in our eye. Because of our faith. Ito po ang kailangan natin tatandaan, mga minamahal. Kahit ikaw lang ang nag-iisa. Even you are alone, mga minamahal, in the room or anywhere, you need to think always the love of Jesus. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakahalaga. Praise God. Hindi sumusunod lang tayo pag naaalala natin, hallelujah, hallelujah, sa pamagitan ng pagsamba. We only remember the Lord Jesus Christ in the time of worshiping. Praise God. Sa mga trials, hallelujah, doon lang natin siya naaalala. Kaya nga po mga minamahal, sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, magpapasalamat lamang ba tayo pag may pagpapala? Hindi po ganon, mga minamahal. What the Bible said, mga minamahal, all things work together for good who love them the Lord. Pasasalamatan din ba natin yung mga bagay na mayroong mga pangyayari sa ating mga buhay na hindi natin kagustuhan, mga minamahal? It is a part, mga minamahal, ng ating paglilingkod sa Diyos. Kaya nga po mga minamahal, sa mga dinadanas ng mga Kristiyano, maging mahirap man, maging mabuti man, maging maganda man, o anumang mga pagsubok, lahat ito'y nakakabuti sa Kristiyano. Why? Dahil po mga minamahal, meron tayong natututunan sa mga bagay na ito. Praise God. Kung ito man ay masama, you set aside the wrong thing, mga minamahal. You set aside mo yung mga bagay na hindi maganda at kunin mo yung makakabuti para sa iyo. Praise God. Ganun po ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. The Holy Spirit of the Lord work it in us.
Kaya napakalaga. Very sensitive ang Spirit of God. It is so sensitive, mga minamahal. That's why once you hear in the church, you need to concentrate. Focus. Makinig. Mga minamahal. We're here not to make friends. Hindi tayo pang mga minamahal narito para makapagkaibigan. To make some story. Maybe after the church service, mga minamahal, doon pwede tayo magkaroon ng mga personal na mga pag-uusap. But while you're inside the church, you need to focus, you need to concentrate. Feel the presence of God, mga minamahal. Isipin mong mabuti kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin, mga minamahal. Kindly in Philippians chapter 2, verse 13 to 16. Amen. Praise the Lord. From the book of Philippians chapter 2, verse 13 to 16. Praise the Lord. For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure, and all things without murmuring and disputing, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labor in vain. Sa Tagalog, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pagbulong-bulungan at pagtatalo, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing liko at masama, sa gitna nila'y lumiliwanag kayo'y tulad sa mga ilaw sa sanlibutan, na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan upang may ikapagpuri ako sa kaarawan ni Kristo, na hindi ako tumakbo na walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Amen. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Sinabi mga minamahal, hallelujah, work it in you both to will and to do. Praise God. Pagnanasa at paggawa. Ano yung pagnanasa? Mga minamahal, desire. Sinabi na banal na kasultan, pag ang isang bagay ay alam mong mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan. So, in the church, we are family. Pamilya tayo rito. At maraming bagay na pwede tayong dapat gawin or itulong. We have a lot of things that we can contribute to the church because we are family. Hindi tayo kanya-kanya. Mga minamahal. Helping each other. Titignan mo kung anong pangangailangan ng iglesia, mga minamahal, na pwede kang tumulong. What's the need of the church that you can help? At hindi na kailangan ito sabihin pa. Mga minamahal, dahil alam mo, because you know what is truth, ano ang katotohanan, at anong maikukontribute mo para sa iglesia. It is not for the glory of somebody. It is for the glory of God. Lahat ng gagawin mo ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung ikaw ay tutulong, kung ikaw ay gagawa, kanino mo ba ginawa ito? Sa Kanya. You do it to the Lord. Kaya nga po napakahalaga mga minamahal. At ganun din naman that the Lord will respond to your prayer right away because ganun ka katapat sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Do all things without murmuring and disputing. Praise God. Hallelujah. Wala raw masasabi natin na pagrereklamo. Walang bulong-bulungan. Hallelujah. Ito po ay anumang masasabi na mga bagay na hindi maganda na ating napag-uusapan. Dahil, because of why? Or because of what, mga minamahal?
it will cause division inside the church. Yung mga bulong-bulungan, mga minamahal, praise God, hallelujah, mga pagtatalo, may mga kanya-kanyang opinion, it will cause division in the church. We're here in this church, in our church, because we want to fill with the Holy Spirit of God. Yun ang purpose ng pagsamba natin sa mahal na Panginoon. Hindi pagtatalo-talo, hindi pagbubulong-bulungan, hindi ang pinag-uusapan ng mga kachismisan. Makapag-amen po ba tayo, mga naman? Kaya nga po mga minamahal, we're not perfect, but we need to be perfect. We need to be perfect, mga minamahal. Kailangan tayo ay maperfecto ng mahal na Panginoon. How many times we say that this church is the church of perfection? Hallelujah. Ang aim ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, is rapture. Anytime, maybe after this church service, babalik ang mahal na Panginoon. So how can you assure that you are doing the will of God? Mabait lang tayo once we are inside the church. But after that, mga minamahal, pagdating sa labas, mayroon na tayong kanya-kanyang mga iniisip na hindi maganda. Hindi yun ang pag-uugali ng Kristiyano. Amen? Praise God. Puri po ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya hindi po mga minamahal. Hallelujah. Tuloy po natin mga minamahal. Tapos na yung 16. Hallelujah. Proverbs chapter 9 verses 7 to 9, 7 to 9, 7 to 10, I mean. He that reproveth a scorner getteth to himself shame, and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blot. Verse 8, reprove not a scorner, lest he hate thee. Rebuke a wise man, and he will love thee. 9, give instruction to a wise man, and he will yet wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. Sa Tagalog po, siyang sumasaway sa manlilibak ay nagtataglay ng kahihiyan sa kanyang sarili. At siyang sumasaway sa masama ay nagtataglay ng pula sa kanyang sarili. 8, huwag mong sawayin ang manlilibak, baka ipagtarim kanya. Sawayin mo ang pantas at kanyang iibigin ka. 9, turuan mo ang pantas at siya'y magiging lalong pantas pa. Iyong turuan ng matuwid ay siya'y lalago sa pagkatuto. Amen. Praise God. Hallelujah. That's why we need to have a humble heart. Pag ikaw ay humble, mga minamahal, what you have a humble heart, mga minamahal, you will listen, nakikinig ka, hindi ka lumalaban. Dahil ang pakikinig, mga minamahal, dito tayo matututo. We've learned from them, mga minamahal. We've learned from the Word of God. Dahil nakikinig tayo, we're listening, mga minamahal. We're listening the Word of God. It's not only listening, mga minamahal, hindi lang pakikinig. You need to do it what you hear. Kailangan sundin mo kung ano yung napakinggan mo. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po, mga minamahal, napakahalaga ng tayo po ay nagtatanggap ng pagtutuwid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. We need always listen and accept correction and God teaching. Nagpapakorek tayo. Hindi mo ipipilit yung gusto mo o yung sarili mong haka-haka o yung sarili mong panaginip. Dahil minsan hindi ka makakatiyak doon. Kung ito ba'y galing sa Diyos, if it is coming from the Lord, or it is coming from the kalaban ng Panginoon. Kaya, ang salita ng Diyos, the Word of God is so very sensitive. Magpapahamak sa atin to, mga minamahal. Sometimes, mga minamahal, we need to have a sign. Kung ito ba ay sa Diyos, kung ito ba ay kalooban ng Diyos, maging sa pag-aasawa, once you've got married, mga minamahal, sometimes they need counseling because we need to know, mga minamahal, anong situation. Kung ito ba'y kalooban ng Diyos, dahil sometimes, mga minamahal,
Pag hindi mo sinunod ang kalooban ng Diyos, mapapahamak. Naghihiwalay. Kahit na ikinasal na, once they get married, mga minamahal, that's the time, mga minamahal, na talagang masasabi natin na hindi pala mainit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon ang iyong napangasawa. So you will be suffer. And you need to face the consequence. Ganun po, mga minamahal. Kaya we're very thankful to the Lord that we have read the Bible. Nababasa natin ang Biblia. The Word of God, mga minamahal, dahil nakita po natin, mga minamahal, nag-guide tayo ng ating mahal na Panginoon. But sometimes, mga minamahal, ang mga tao ayaw nang sila ay natuturuan. Gusto nila, mga minamahal, nagre-rely sila doon sa kanilang sarili. So it means, mga minamahal, hindi po tayo humble. Dahil tayong nasusunod. Hindi ang salita ng Diyos. At sometimes, mga minamahal, once you tell them that this is the Lord wants you to do, mga minamahal, i-reject ka. Dahil gusto nila, mga minamahal, sila ang masusunod. So what's the use? Mga minamahal, ano ba ang dahilan na ikaw ay nagsasamba? Naglilingkod sa Panginoon. You start praying, worshiping the Lord, crying, trembling, mga minamahal, napupuspos ka, and after that, you don't want to listen the Word of God? Bakit tayo naririto? Why we are here? You believe sa lahat ng ginagawa natin, but hindi lahat pakikinggan mo, gagawin mo. So, bakit nandito tayo? Lahat tayo naniniwala, pero ikaw hindi ka naniniwala. Makapag-amen po ba tayo, mga minamahal? Kaya napakahalaga po, mga minamahal, ng pagpapakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Reprove not the scorner, lest he hate thee. Huwag mong sawayin ang mga manlilibak, baka ipagtanim kaniya. Most of the time, that was happening in this church. Pag sinaway mo, mga minamahal, imbis na siya ay magpasalamat, magpatuwid, mga minamahal, they fight you back. Magagalit. Magsasalita ng hindi maganda. Hindi po ganun ang Kristiyano. Tayo rito, mga minamahal, kahit kami, tumatanggap din kami. Kahit mga preacher kami, mga minamahal, nakikinig din kami, mga minamahal. Dahil lahat naman nagkakamali. Praise God. Ngunit, ang gusto natin, mga minamahal, dahil nandito ang ating mahal na Panginoon, we need to love each other. Magmahala ng bawat isa, mga minamahal, hallelujah. At kung pwedeng mag-usap ng may kapayapaan, let's do it. Hindi pakikipag-usap ng pag-aaway. Dahil hindi mamamagitan ang Diyos sa mga taong nag-aaway. Amen? Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ito na ang nangyayari sa panahon ngayon na pinatitigas ang kanilang mga puso. Mga minamahal. Titigas ang iyong puso. It will harden your heart. Mga minamahal, pag ikaw ay galit, titigas ang iyong puso. Pati pagsamba, ayaw mo na magsamba. Kahit na marinig mo pa, even you listen the truth, even you listen, hallelujah, the Word of God. Dahil pinatigas na ng kaaway, hallelujah, the devil will harden your heart, mga minamahal. Kahabag-habag, mga minamahal. Kaya hanggang may pagkakataon, mga minamahal, let's pray to the Lord, mga minamahal. Hindi naman tayo lahat perfecto. But sometimes, mga minamahal, if you're alone in the room, you need to pray, Lord, forgive me, Lord. Sabihin mo sa mahal na Panginoon. Ano man ang mga nagawa kong pagkakasala, mahal na Panginoon, meron akong mga nagawang bagay na hindi nakakalugod-lugod kayo, mahal na Panginoon. Please, help me, Lord. Ganon ang Kristiyano. Hindi ipinamumuhay yung mga minamahal ang katigasan ng puso. Amen? Praise God, hallelujah. Ngunit sa mga tumatanggap ng pagsaway o pagtuwid, ay kanyang iibigin ka. But to these who accept
reproof, and correction, He will love you. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Doon pala sa mga taong mga minamahal, mapagpakumbaba, once na sinaway mo yan, mga minamahal, at kinorek mo, mamahalin ka. Pero doon sa mga matitigas ang puso, pag kinorek mo, lalabanan ka pa. Bakit, mga minamahal? Dahil ang Espiritu ng Diyos, because of the Spirit of God is not in your heart. Hindi siya nananatili. Ang kailangan natin dito, mga minamahal, what we need is to stay, mga minamahal, manatili ang Espiritu ng Diyos sa ating puso. Stay the Spirit, mga minamahal, na nandyan siya palagi. Hindi lang siya dumadaan. He's not only visiting our heart. Kailangan tumira ang Panginoon sa ating mga puso. Mga minamahal, yun ang gusto ng mahal na Panginoon. He live in our heart. Hindi yung stranger lang ang Espiritu ng Panginoon. Kung nasa church lang tayo, doon mo lang siya mararamdaman. Ang tunay, the true Christian, mga minamahal, even in his car, nagmamaneho ka, maalala mo ang kabutihan once you remember, hallelujah, the Word of God, the love of God, umiiyak ka while you're driving. Kahit na nasa kotse ka, once you hear the song, mga minamahal, from the Lord, iiyak ka. Minsan naglalakad ka, mga minamahal, biglang papasok sa isip mo ang salita ng Diyos. You feel the presence, mga minamahal. Kung hindi ka lang nasa karsada, mapupuspos ka. Magtitremble ka, mga minamahal. Yun ang buhay ng Kristiyano. Kaya nga po, mga minamahal, mag-ingat tayong lahat. Kahit kami, ipag-pray nyo rin kami. Pray one another. Kaya nga magpanalanginan tayo, mga minamahal. Ito na ang ating buhay. This is our life, mga minamahal. Na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po, mga minamahal, napakahalaga ng mga bagay na yan, mga minamahal. Turuan mo ang pantas, eh, magiging lalong pantas ng iyong turuan at matuwid. Kaya nga, ito po ay masasabi natin na lalago sa pagkatuto. Praise God. Hallelujah. In chapter 9, kindly po, praise God, ulit mga minamahal. Proverbs chapter 9, verse 10, praise God. From the book of Proverbs, chapter 9, verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ng kaunawaan. Amen. Praise God. Do you have fear in God? Makapag-amen po ba tayo? Yes or no? Kung wala kang pagkatakot sa Diyos, you cannot get the wisdom of the Lord. Hindi mo makukuha yan. Doon lang yan sa mga may takot sa Diyos. I-reveal. The Lord will reveal. Hallelujah. The truthful of God. Ang katotohanan ng Diyos. I-reveal yan sa inyo, mahal na Panginoon. Dahil may pagkatakot ka sa Diyos, mga minamahal. Kaya nga po, mga minamahal, ang pagkatakot na ito, mga minamahal, hindi takot na sa pakikipag-away. Ang pagkatakot na ito, mga minamahal, ay yung pagkatakot na huwag kang gumawa ng masama. Hindi yung pagkatakot lang, ay takot ako. No, hindi lang ganun. Ay takot ka nga, pero ang tanong, ginagawa mo ba ang kalooban ng Diyos? Yun ang pinag-uusapan dito, mga minamahal. Ginagawa, tapat ka ba sa sarili mo? Mga minamahal, totoo ka ba sa sarili mo? Are you true in yourself? Kaya kailangan po, mga minamahal, alam natin yan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. In Proverbs, or sunod po, mga minamahal, hallelujah. Ating pong basahin ang talata ng Proverbs, chapter 1:7. From the book of Proverbs, chapter 1, verse 7. Fear the Lord is the beginning. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but the fools despise wisdom and instruction. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang
ay humahamak sa karunungan at turo. Amen. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, namangmang at humahamak sa karunungan at turo. Kita niyo mga minamahal? Once you know the truth, mga minamahal, sometimes kahit na alam mo na ang katotohanan, mga minamahal, talagang lalabanan mo. You will disagree and you will fight what is the truth. Dahil ang gusto mo mga minamahal, yung sarili mo ang masusunod. Yung gusto mo ang masusunod. Yung alam mo ang masusunod. Hindi ganon mga minamahal. Kailangan ang masusunod ang salita ng Panginoon. Praise God. Sometimes we need to volunteer. We don't need to be taught for the beauty of the church. We need to help each other. Kaya po mga minamahal, napakahalaga ng pagtutulungan. Mga minamahal, maging sa pagsunod. Lahat yan mga minamahal, kaya kinakailangan ng iglesia. Hindi tayo rito kanya-kanya. Iba ang buhay mo, iba ang buhay ko. No, hindi ganun, mga minamahal. We need to be one accord, mga minamahal. Amen? Hallelujah. Pakibasa po mga minamahal ng 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 19. 1 Corinthians chapter 3, verses 16 to 19. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? 17. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. And verse 18, let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. Verse 19, for the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. Sa Tagalog po, hindi ba ganiyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. 18, sino may huwag magdaya sa kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong sa kapanahon ng ito, ay magpakamangmang siya upang siya ay maging marunong. 19, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos, sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. Amen. Praise God. Do you know that we are the temple of God? Templo pala tayo ng Diyos. We are the temple of God. Mga minamahal. Pag sinabing templo ng Diyos, you need to be careful of what you're doing, mga minamahal. Lagi mong babantayan ang sarili mo, mga minamahal. Hallelujah. Aalamin mo palagi, mga minamahal, kung ano makakabot kayo. Hindi ka magpapanggap. Hindi mo pipilitin na ikaw ay mabuti, pero hindi ka naman talaga mabuti. Yan yung mga tinatawag na mapagpanggap. Mga minamahal. Sasabihin mo, ikaw ay pulis. Hindi ka naman pala pulis. Mga minamahal. Military ka pala. Mga minamahal. Yung mga iba-ibang klaseng pagpapanggap ng tao. Alam ng Diyos yan kung nagpapanggap ka. Mga minamahal. This is the temple of the living God. Hindi mananahan ang Espiritu ng Diyos sa isang tao, mga minamahal, sa isang Kristiyano kung ikaw ay mapagpanggap. Hallelujah. Hindi ka naging totoo sa sarili mo. If any man defile the temple of God, him shall destroy. Sisirain ng Diyos. Praise God. Kaya nga po mga minamahal, for the temple of God is holy, which temple ye are. Tayo yun. Alam ng Diyos, mga minamahal, kung tayo po ay nagkukunwa-kunwarian. Alam ng Diyos, mga minamahal, kung ikaw ay talagang hindi totoo sa sarili mo. Hallelujah. Darating ang panahon, maaring ngayon, hindi pa, pero pag nanatili ka sa pagpapanggap, sisirain ka ng Diyos. We need to remember that, mga minamahal. Hallelujah. Let no man deceive himself. Huwag mong dayain ang iyong sarili.
Ano ba yung pagdaraya sa sarili? Sinasabi mo, mabuti ka. Pero actually, mga minamahal, ang dami mong ginagawa ng mga ikinasisira ng iyong kapwa-tao. Praise God. Hallelujah. For the wisdom of this world is foolishness with God. Praise God. Hallelujah. Ang karunungan pala ng mga bagay sa mundong ito, mga minamahal. Hallelujah. Ay hindi makaaya-aya sa Diyos. Praise God. Ang karunungan ng sanlibutan, ito ay kamangmangan sa harapan ng Diyos. Kaya kailangan pala ang ating karunungan ay nagre-rely. We only relying to the Word of God. Not in this world. Because it's only limited. Limitado lang. Mga minamahal. Limitado lang ang karunungan sa mundong ito at may katapusan. There's an end. But the wisdom of God, mga minamahal, it will stay forever. Hanggang sa pagbabalik ng mahalapan. Ang lahat maglalaho. Everything was changed, mga minamahal. But the Word of God, mga minamahal, hindi maglalaho. It will not change, mga minamahal. Hanggang sa kahuli-hulihan. Hallelujah. Hanggang sa kunin tayo lahat ng ating mahal na Panginoon. Kaya nakakatakot. Kung ikaw ay maglilingkod sa Diyos na may pagkukunwari, mga minamahal, matatakot ka dahil pagdating ang araw, mga minamahal, baka hindi pa dumating ang araw, makatanggap ka na ng parusa sa Diyos. Purihin po ating mahal na Panginoon. Hallelujah. In Matthew chapter 24, verse 4 to 5. Matalapit na po tayo matapos. Mga minamahal. Amen. Praise the Lord. From the book of Matthew, chapter 24, verse 4, 5, 11, and 12. Praise the Lord. And Jesus answered unto them, Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. 11. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. 12. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Sa Tagalog, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ninuman sapagkat marami magsiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Sa 11, at magsisibango ng maraming bulaang propeta at kanilang iligaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Amen. Praise the Lord. Let's clap our hands to this Jesus. Praise God. Hallelujah. And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. Huwag daw tayo maligaw. Ito ba'y mangyayari? It cannot be happen, mga minamahal. Kahit alam mo ba, even you know what is the truth, madidisip ka pa ba? It will happen. Why? Pagka ikaw, mga minamahal, you're always watching different TV program, different religion, you attending different churches, you will be deceived. Hindi ina-allowed sa atin yan. Ang ating beloved parents, the Lord, mga minamahal, hindi niya ina-allowed sa atin, mga minamahal, na makinig tayo ng iba-iba. Our beloved parents, hallelujah, will not give us to watch, mga minamahal, those TV program, mga minamahal, iba-ibang mga religion, mga minamahal. Dahil tayo raw ay pwedeng masasabi natin na magkaroon ng ibang pagkaunawa. Praise God. Everyone say, praise the Lord. Praise God. Hallelujah. At anong sinasabi, mga minamahal? And many false prophets shall rise and shall deceive many. Marami raw, mga minamahal, na lalabas. Mga iba-ibang mga propeta. Kailangan malaman mo, you need to know what is the characteristic of the prophet. Kailangan malaman mo yan. Ano ang propeta? Is it only a name? Ang mga propeta, iba-iba po ang katangian. They have different kind of characteristic. May propeta na hindi nagpapagaling. Sumusunod lang sa utos ng Diyos. Like Jonah, inutusan. Hallelujah. Na sinabi pumunta sa Nineveh para magbinsahe. Sabihin na, anong ginawa ni Jonas, mga minamahal? Hindi sumunod. He didn't follow God. Ano nang ginawa, mga minamahal? Kung saan-saan nagpunta, sumakay pa ng barko. Mga minamahal.
Gusto, imbis na pumunta siya sa inutos ng Panginoon, sumakay ng barko, pati tuloy yung nasa barko na yan, mga minamahal, muntik nang lumubog. Dahil sa kanya, nagkakagulo na yung mga pahinante, yung mga tao doon sa barko. Mga minamahal, nagkakagulo na sila dahil ang alon, the wave is so high, mga minamahal. And Jonas is just sleeping, mga minamahal. Hindi siya kumikibok sa kabila ng ang tataas ng alon. Why? Kasi alam niya, mga minamahal, kaya umaalon, kaya tumataas ang mga bundok, mga minamahal. Because of him. So anong ginawa niya? Sinabi niya, ilaglag daw siya sa dagat, throw me in the sea. And then after that, nung nilaglag siya sa dagat, mga minamahal, yung dagat naging calm. At ano naman ang nangyari? What happened? Nakalusot ba siya? Nakaligtas ba siya? Meron pa rin paalala. Kinain siya ng malaking balyena. The big fish, yung balyena, mga minamahal. Kinain siya, kinuwalo siya. Naandun siya sa loob ng tiyan, mga minamahal, for how many days? Sipin nyo, nasa loob ka ng tiyan, madilim doon. Puro tubig doon, puro bituka. 3 days and 3 nights. You're inside in the belly, mga minamahal. Pero mga minamahal, dahil sa inutusan ng Panginoon, talagang grabe mga minamahal, nakita natin kung paano pala pag hindi ka sumunod sa mahal na Panginoon, you need to face the consequence. Kaya kung tayo man, lahat dito, ayaw sumunod, mga minamahal, hindi tayo nagkulang. Sa pangangaral, hindi tayo nagkulang sa paalala, hindi tayo nagkulang sa pagtuturo na ito naman ay inaral at tinuro, hallelujah, ng ating beloved parents ng Lord. They need to face the consequence. Wala na tayong magagawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. At napakabuti na ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang huling talata, mga minamahal. Hallelujah. Sinabi, mga minamahal, hallelujah, Philippians 3:14, 15, 19. At maganda na po yung mga mag-awit. Praise God. Hallelujah. From the book of Philippians, chapter 3, verse 14 to 15. I press toward in the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. 15. Let us therefore, as many as be a perfect, be thus minded, and if anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. 14. Sa Tagalog, magtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. 15, kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal ay mag-isip na gayon, at kung sa anumang nangakakaiba, kayo nang iniisip ay ipahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Amen. Let's clap our hands to Jesus. Hallelujah. Press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Nagtutumulin, mga minamahal. You need to be faster, mga minamahal. Hallelujah. Maging mabilis. You don't have time, mga minamahal, na para gawin pa yung mga ibang bagay, magpayaman ka pa, magpamilyonaryo ka pa. Mga minamahal. At sikasuhin mo pa ang lahat ng bagay. Ang dapat natin na sikasuhin, mga minamahal, yung pagbabalik ng mahal na Panginoon. Anytime, mga minamahal, we need assurance from the Lord. Hallelujah. Amen? Kaya nga mga minamahal, kaya nga kung ilan tayong mga sakdal, ay mag-isip na gayon ay kung na may magkakaiba, kayo nang inisip, ipayag naman ito sa inyo ng Diyos. Kaya napakabuti natin mahal na Panginoon. The Lord is always remind us, mga minamahal, how important to serve the Lord with fear and trembling. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Everyone say, praise the Lord! Glory to Jesus. Hallelujah. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa lahat po, mga minamahal, hallelujah. Ng ating mga tagapakinig, hallelujah. Saan man sila naroon sa mga oras na ito, hallelujah. Kayo po ipinagpala ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil nalalaman natin kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Kumawit po tayo sa ating pinakamahal na Panginoon. Blood budget.
Napakabuti ng ating halap ng kailanman na hindi siya nagtatangi ng tao. Nasa kanya lamang ang ating minahal. Ano man ang maging kalagayan, hallelujah, ng mga Kristiyano. Alam natin na hindi tayo papabayaan ng mahal ng Panginoon. He will not leave us. Hallelujah. Purihin ka, mahal. Kaya sa lahat ng ating minamahal ng mga kapatid, lagi natin iisipin ang pag-ibig ng Diyos. Lagi iisipin. Let's love the Lord with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Hallelujah. Hindi lamang tayo nagmamahal, magitan ng mga labi. We're not only loving, only in our mouth. Hallelujah. Kumilis from our heart. Ibigay sa Diyos ang lahat ng bagay. Ang pagtitiwala. Transparency. Dahil kailanman mahal sa ating mga kalungkutan. In our time. Dahil laging nandiyan. Tinitignan lang tayo ng mahal na Panginoon. Kung gano'n natin sa inyo. Purihin ka. Humingi tayo ng habang kumain na Panginoon. Huwag baliwalain ang kaligtasan. Ang mga aral na tinanggap natin. Mula sa ating mahal na Panginoon na inaral ng ating mga magulang sa ating Panginoon. Ating beloved parents in the Lord na ito po mga minamahal ay nagbigay sa atin ng kalakasan, nagturo sa atin kung paano tayo magkakaroon ng buhay na matiwasay. Hallelujah! Sa paglilingkod sa Diyos. Purihin ka, wala po yun. Whatever He may need from me, Kaya napahalaga. I'll pay the cost. Habang inaawit, Lord, hallelujah, ang mga awitin. and I will not forget Isipin niyo kung gaano kayo kamahal na mahal na Panginoon. because me. Sa haba ng panahon na tayo'y paminsan-minsan ay nagkakamali. Ngunit naririto pa rin tayo, Panginoon. We are here na inaalagaan ng mahal na Panginoon. That my event will be Surrender your life to this Jesus. to shine with us. Huwag natin itago ang mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Open our heart. Whatever's mine, He's given me. He's not my own. He's given me. Whatever
find it will be my price. I will never the cross we not see. I will not hold away the cross we not see. I may be nothing less than my weakness. And if I fall, you say with us, it will be washing all my past. I will never see the cross be not see. Hallelujah. Praise the Lord. Muli po ang ating mga Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo at bago po sa ating prayer at Holy Supper. I just want to invite our visitors, but I think everything already accepted our Lord Jesus Christ. But webcast viewer, if there is any among you who have not accepted yet our Lord Jesus Christ, I'm inviting you to accept our Lord Jesus Christ. There are 5 requirements ng pagpapatanggap sa mga baguhan sa mga Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. The requirements to accept and to be experience the love of God, you need to have accepted our Lord Jesus Christ. And the 4 requirements is you must have faith. Number 1 is faith. You have to believe in God, the one true God, who came down from heaven and manifested a man to suffer and die on the cross of Calvary for the sins of the world, and rose again to prove that He alone is God, and no other God but our Lord Jesus Christ. Second is repentance. We have to repent of all our sin, forsake your sinful life without turning back to it again. If the Lord sees your desire that you really, sincerely want to be changed, to be holy and righteous, He will help you. And the third is baptism in the name of our Lord Jesus Christ. That is in Acts 2:38. Repent and be baptized in the name of our Lord Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. This is not joining a new religion or sect. No, this is fulfilling what the Scripture says and what the apostles did 2,000 years ago. We will perform our water baptism right after the service. Hallelujah. For those who are in the webcast viewers, you can communicate with us, or if you are any part of the world, you can go to jmcim.org to know the outreaches we have all over the world. You go there and be baptized in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. And the fourth is baptism of the Holy Ghost. It is the Lord who will baptize you with His Holy Spirit in due time. As you go on attending our services, serving the Lord, and striving to do His will, the baptism of the Holy Ghost with the evidence of speaking in tongues will come in your life. Hallelujah. Praise the Lord. And now, join me in prayer by accepting our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Repeat after me. Dearest Heavenly Father,
In the name of our dearest Jesus, I am a sinner, and I repent of all my sins from the day that I knew how to think until this very moment. Please forgive me. Father, I now receive you as my personal Savior, God and King of my life. I will serve you from now on until the day of your coming. Help me to do your will. I love you, dearest Jesus. Please enter into my heart, stain with sin, and cleanse me from all unrighteousness by your precious blood that flowed on the cross of Calvary because of me. I want to serve you from now on until you come. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. If you are accepted, and with the Lord Jesus Christ, welcome to the royal family of our loving God. We will pray for you right now. Dearest Heavenly Father, in the name of our dearest Jesus, through the first prayer, to the teachings and preachings of our beloved Pastor, Evangelist Bernard Ameda, hallelujah, pray. We thank you for those souls who accepted you as their Savior. We ask you to forgive their sins and write their names in the book of life. Make them real Christians by heart, in deed and in truth, and heirs of eternal life. Save them and all their loved ones. Hold them until they coming. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. But it does not all end in receiving the 4 requirements of salvation. Beloved brethren, we all have to keep serving our great God until He comes. Because the Bible says, only he that endures unto the end shall be saved. That was in Matthew chapter 24, verse 13. And the life is serving the Lord can never be compared to anything in this world. Our great God will bless you. He will protect you. He will heal you, answer your prayers, strengthen and keep you safe from calamities and all the evil things that are happening in the world every day. Anytime our dearest Jesus is coming to take us to our everlasting home in heaven. Bring your loved ones with you here, or when you're outside, you can go to different outreaches in the world, so they too will be saved. God bless you, beloved brethren. We love you in the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. And now let's come to our prayer for the sick. Hallelujah. Praise the Lord. Before we pray for the sick and the needs of our beloved brethren, let us first pray for repentance. Sometimes weaknesses will fall short of what the Lord expects of His children. Let us repent, beloved brethren. But let us all pray. Dearest Heavenly Father, in the precious name of our dearest Jesus, through the preachings and teaching of our beloved parents in the Lord, we humbly bow before your holy throne of grace, and we repent of all the sins we have committed, whether we have said, whatever we have thought and done that are not pleasing in thy sight. Please forgive us, Lord. Cleanse us, O Lord, of all our shortcomings, transgressions, and sins, and help us to follow your will, O God. In the name of our dearest Jesus, we pray. Amen. In your miraculous way, O Lord, answer your prayers, whatever the needs of our beloved brethren and newcomers, whatever sicknesses and infirmities they have, heal them, Lord God. Solve their problems. Deliver them from their vices and weaknesses. Beloved brethren, lay your right hands on your head, and your left hand on the part of your body afflicted with diseases. Or if it's a problem, marital, spiritual, financial problem, that you have raised your 2 hands, and let us think that our beloved pastor is the one laying his hands on us.
and mention whatever sicknesses and diseases, problems and vices that you have, and rebuke them and cast them out in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Let us all pray. In the name of Jesus, we rebuke all demons of sicknesses, infirmities, diseases, problems, weaknesses, poverty, vices, marital problems, demons of cancers, leukemia, asthma, diabetes, AIDS, leprosy, blindness, hepatitis, goiter, homosexuality, lesbianism, alcoholism, drug addiction, idolatry, materialism, vanity, vainglory, pride. Cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Let us raise our hands, beloved brethren, and let us shout together at the top of our voice. Mayo po tayo lahat. Sabigaw po tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Puri po ang ating mga Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong Holy Supper. Hallelujah. Praise the Lord. Our Holy Supper is done in remembrance of the great sacrifice of our dearest Lord Jesus Christ in giving His life on the cross of Calvary. This is done normally by every last Sunday of the month, but now we did it the resurrection of our Lord Jesus Christ, which is also turns to Sunday. Hallelujah. Praise the Lord. The newcomers who are not yet baptized in water are not yet to partake the Holy Supper. But if we promise that you will be baptized, mamaya may baptism sa labas, you can join the Holy Supper. Hallelujah. Praise the Lord. And before the Holy Supper is administered, beloved brothers and sisters, we now proceed to our Holy Supper. We are commemorating the great sacrifice and death of our dearest Jesus on the cross of Calvary. Let us search our heart and repent of all our sins before partaking the Holy Supper. That is a sacred thing that we may partake of. That's why we have to be sure that we are worthy. If we have hatred in our heart and cannot forgive somebody, let us first be reconciled to that person so that our sacrifice will be accepted to God, to the Lord. Whatever sins that we know we cannot surrender to the Lord, we have to truly repent. It is a serious matter to serve the Lord. Our beloved parents in the Lord always reminded us that we should serve the Lord with fear and trembling, diligently keeping all His commandments. The Bible says in 1 Corinthians chapter 11, verses 27 to 30, it says, Wherefore, whatsoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord, unworthily shall be guilty and the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Hallelujah. Praise the Lord. Let us go back 2,000 years ago and think of the indescribable pain our loving God had to endure. He was lashed with iron whips that escaped bits of flesh and out of his holy body. He carried a heavy cross and walked the long road to Calvary, where he was crucified with a crown of thorns upon his head, forced into his skull. He did everything to save us. What a price he paid, because he loved us so much. In Hebrews chapter 12, verse 2, it says, Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. In Isaiah 53, chapter 4 to 5, surely he had borne our griefs and carried our sorrow, yet we did esteem his stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquity, and chastisement of our peace was upon him. And with his stripes we are healed. While others is preparing for the partaking, let us sing, Search Me, O God.
Hallelujah. Praise the Lord. Let us make the song a prayer. Let us meditate on the goodness of God. How to suffer for us. Let us search our hearts and repent of all our sins. Have we gone far away from the Lord because of our sin? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Brothers, brethren, let's pray for prayer of repentance. Hallelujah. Praise. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin ng panalangin po ng pagsisisi. Hallelujah. Praise the Lord. Dearest Heavenly Father, Almighty God, in the name of our dearest Lord Jesus Christ, through the teachings and preaching of our beloved pastor, we humbly come before Thee, O Lord. We repent of all our sins and shortcomings. If we have been found in our transgressions, please forgive us, Lord, in the sweetest name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Let us hold the pieces of bread which symbolizes the body of our Lord Jesus Christ. It says in 1 Corinthians chapter 11, verse 23 and 24, For I have received the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he
he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." Let's all eat the bread together. Let us hold the grape juice, which symbolizes the blood of the Lord Jesus. In 1 Corinthians chapter 11, verse 25, it says, "After the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me." Let us drink the grape juice together. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We love you so much, dearest Jesus. Thank you, Lord, for your great love, for dying on the cross of Calvary to redeem us from hell and for making us heirs of eternal life. How great thou art, O Lord. We were sinners before. We were not worthy of your love. We were hopeless and hellbound. But you died for us. You shed your precious blood for us. Your glory, honor, praise, thanksgiving, majesty, and wisdom. You alone are God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ka, mga Panginoon. Salamat po, mga Panginoon. Pagkakataon, tinagalog mo sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Pagtutuloy mong pag-uunawan sa amin. Panginoon, patuloy po namin hinihiling na panghawakan mo po ang bawat isa. Gabayan mo po kami ng pagpapabayan. Hallelujah. Ano po kami sa mga tukso at may pamuhay namin, mahal na Panginoon, ang iyong banal na salita hanggang sa pagpapalit. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. But he chose to walk the road out of Jesus for you and me. So the lost was a way to Calvary. Jerusalem that day, the soldiers tried to quit the narrow street, but the crowd was sick to see. So then the town died on Calvary. Hallelujah. He was waiting from my pity till the stripes upon his back. But it was not tossed upon his Salamat po, mga Panginoon. Sa sakripisyo na pinagulog mo sa libutan. Kapag sino magkakas sa iyo, ay makakasama sa buhay na walang walang. Thank you, Lord, for this opportunity. For Lord, your blessing. Thank you, Lord. Call away our suffering. Because that Like life. a lamb Salamat po sa pagkatawag ng kami. O buhay niyo po ang aming paglingkuran sa habang panahon. Huwag niyo po ang pagtulong tayo. Makawakan
Hallelujah. Praise the Lord. Puri ka po, mga Panginoon. Like a rocket, the Messiah, Christ the King. Hallelujah. But he chose to walk the road for you and me. Hallelujah. Dolorosa, what a way. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po ating mga Panginoon. God bless you all po. Pili po tayo. Ito pagkakataon. Ating beloved Brother Jeff Patawaran para po sa ating po announcement. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon for giving step to us, amen. Praise the Lord, hallelujah. Now it's Resurrection Day, mga minamahal, sapagkat ating Diyos ay nabuhay, mga minamahal, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah. For our sins, amen. Glory to God, amen. For our announcement, mga minamahal, before that, let's pray for our love offering. There is Jesus, hallelujah. King there is Jesus, mahal na Panginoon, for those that brethren give your love offering today, Sunday, Resurrection Day, mahal na Panginoon. Bless those brethren. Use this money, mahal love offering, mahal na Panginoon, to pay for church, mga rent, mga minamahal, all expenses in this building, mga church, mga minamahal. In the mind, you say, pray, amen. Service in this venue 3 times a week, mga minamahal. They are 759 East 1 and Street, Quezon, California 90745. Ang ating pong weekly service we start from 6 p.m. up to 10 p.m. At atin naman pong our overnight service we start from 7 p.m. up to 1 a.m. mga minamahal. Ang ating pong Sunday general service simula po from 10 a.m. to 30 p.m. And those mga ginagamit na choir, mga minamahal, we have to be here at 9 or 5 or 9 a.m. po mga minamahal. Sa lahat po ng mga ginagamit, mga minamahal, praise the Lord, hallelujah.
gusto nyo pagpalain mga all the choirs has to be here early, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Thank you, dear Jesus, praise the Lord. And also upcoming events, mga minamahal, the 55th Apostolic World Christian Fellowship Congress is going to be on May 5th, 2026, mga minamahal. Gusto niyo pong umatid, mga minamahal, pagpalain spiritually, mga minamahal. The other 6440 sa Boulevard, Van Nuys, California, 91411. Mga minamahal. And also, this coming May 24, mga next month, mga minamahal, May 24, 2026, the 24th Church Anniversary sa dakong pong San Francisco Bay Area, mga minamahal. Service are from 10 a.m. up to onwards po, mga minamahal. Praise the Lord. And yun lamang po, mga minamahal, pagpalayatin ng ating mahal at Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. And I ask everyone to stand up at tayo po ay manalangin sa ating closing prayer. Tayo deliver, beloved Brother Lorenzo Dizon. Amen. Praise the Lord po. God bless po, beloved Brother Jeff Patawara. O manayang banal, makapangyarihan sa lahat. Panginoon namin Yeso Kristo, isa nang ba kami pinagpapasalamat muli sa tagumpay ng balagawain sa araw na ito. Mula po sa pag-awit ng joyful songs, solemn songs, choir singing, kung saan muli po yung pinadama yung banal na presensya. Pinapasalamatan po namin pansusang mga buhay na patotoo namin narinig sa araw na ito na nagsisilbing kalakasan ng aming pananampalataya. Pinapasalamatan po namin pansusang parte ng pagbibigay kung saan ito po ay susi ng pagpapala. Matigit po namin pinapasalamatan Panginoon Isus ang Ebanghelyo ng Kaligtasan na aming narinig at napag-aralan sa araw ito na nagsisilbing pagkain ng aming mga kaluluwa. Panginoong Isus, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, pag-ingatan po ang bawat sa amin, parating niyo pong maluhati sa aming bawat tahanan, at muli niyo po kami ibalik sa sunod pang banal gawain. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus.